ang mga pinakamainit na balita ngayong tanghali. Iba't ibang grupo nagkilos protesta ngayong Labor Day, 200 pisong taas sahod, iginiit. Bentahan ng 20 pesos kada kilo ng bigas sa Cebu, umarangkada na. Department of Education, tiniyak na may mga nakalatag na hakbang para tugunan ng functional literacy sa bansa. Sa MBC TV correspondents, naaagnas na bangkay ng babae natagpuan sa Hinubaan, Negros Occidental. Sa MBC TV Sports, Lasal Lady Spikers nasungkit ang twice to beat advantage laban sa University of Santo Tomas. At sa showbiz spotted, aswang national costume ni Winwin Marquez sa Miss Universe Philippines 2025 hango sa pinagbidahang pelikula ng kanyang ina na si Alma Moreno. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Bigong makarating ng Mendiola ang iba't ibang labor groups na nagkasa ng kilos protesta ngayong araw ng paggawa o Labor Day. Panawagan ng grupo, taasan ang arawang sahod ng mga manggagawa. Ang balitang yan tinutukan live ni Boy Gonzales. Boy. Hindi pinayagan ng Manila Police District ang iba't ibang grupo ng mga manggagawang nagkilos protesta na makatungtong ng paanan ng Mendiola. Ito'y kasabay ng pagdiriwang ng Labor Day ngayong araw kung saan daang-daang manggagawa ang nakisa sa kilos sa protesta. Mula sa Liwasang Bonifacio at Espanya Boulevard, naglakad, nagmarcha ang mga naturang grupo patungong Mendiola, pero pagsapit ng tapat ng University of the East sa Recto Avenue ay hindi na sila nakalagpas sa barikada ng maraming pulis. Kanilang ipinapanawagan ang taas sahod kung saan nararapat lamang manong itakda sa 1,200 ang daily minimum wage ng mga manggagawa. Ang paliwanag ng mga representante ng bawat grupo, hindi na talaga kakayanin ng kasalukuyang sweldo ng mga ordinaryong manggagawa, lalo na patuloy na tumataas ang mga pangunahing bilihin, pati na ang bayad sa kuryente. Pakinggan natin si Jerome Adonis ng Kilusang Mayo 1. Kasi po talaga sobrang layo na ng agwat sa pagitan ng bilihin at saka ng sweldo ng mga manggagawa. Deserve ng mga manggagawa Pilipino na mabuhay naman kami na disente. Kaya we are urging Bongbong Marcos to certify as urgent bill ang 200 at kailangan din i-certified as urgent bill ang 1,200 pesos na dagdag sahod para sa lahat ng mga manggagawa Pilipino. Yun ang kailangan natin sa kapamilya. Sana ay gumawa rin aniya ng hakbang ng gobyerno para tulungang maiangat ang pamumuhay ng bawat pamilya Pilipino upang makaahon naman sa kahirapan. Para sa MBC TV Network News, ito si Boy Gonzales, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy Gonzales. Kasabay naman ang pagdiriwang ng Labor Day ngayong Mayo 1. Sinaluduhan ni Vice President Sara Duterte ang sakripisyo ng mga kababayan nating manggagawa para sa ikauunlad ng pamilya at lipunang Pilipino. Una sa balitang yan, si Rose Babiera.
Binigyang papuri ni Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte ang mga manggagawang Pilipino, kasabay ng pagdiriwang ng Araw ng Mga Manggagawa sa buong bansa ngayong araw. Sa isang pahayag, kinilala ng Pangulo ang hirap at sakripisyo ng mga manggagawa at ang mahalagang papel nila sa lipunan. Ayon kay PBBM, ang pagdiriwang ng Labor Day ay pagkakataon na rin upang bumuo ng mga konkretong hakbang upang matugunan ang mga pangangailangan ng bawat pamilya, matiyak ang kaligtasan sa lugar ng trabaho at mapangalagaan ang karapatan ng mga manggagawa. Tiniyak din ng Presidente na aktibong katuwang ng mga manggagawa ang pamahalaan sa paglikha ng lipunan na patas at makatarungan at binigyang diin niya na sa manggagawa nakasalalay ang kaunlaran ng bansa. Sa mensahe naman ni Vice President Sara Duterte, sinaluduhan ng bise ang katatagan, talino at kasipagan na ipinamalas ng mga ito sa sektor na kanilang kinabibilangan upang mataguyod ang kani-kanilang buhay, pamilya at komunidad. Ating ipagdiwang ang tagumpay ng bawat overseas Filipino worker, medical at security frontliner, community worker, guro, at lahat ng nagtatrabaho sa pampubliko at pribadong sektor ng lipunan. Hinikayat din niya ang mga manggagawa na manatiling matatag, matyaga at mapagpursige sa kabila ng mga hamon na kinakaharap sa kasalukuyan tungo sa nagkakaisang hangarin para sa tunay na kaunlaran at makabuluhang pagbabago sa ating bansa. Sinabi ni VP Sara na ang lahat ng ginagawa ng bawat isa kabilang siya ay para sa Diyos, sa bayan at sa bawat pamilyang Pilipino. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, umarangkada na ang bentahan ng 20 pesos per kilo ng bigas sa Cebu Province ngayong Mayo 1. Ginanap ngayon ang ceremonial launch sa Kapitolyo ng Cebu sa Cebu City. Sabay-sabay rin ang pagbebenta ng 20 pesos per kilo ng bigas sa component cities at municipalities ng probinsya ng Cebu. Libu-libong sako nakaimbak ngayon sa Capitol o Capitol Grounds at iba pang lugar sa Cebu. Una rito sinabi sa DZRH ni Cebu Governor Gwen Garcia na ipatutupad ang QR code system na ibinigay sa mga identified na mahihirap na pamilya. Limitado rin ang bibilhing bigas sa 10 kilo kada linggo. Sa iba pa mga balita, nakatakda namang humarap sa paunang investigasyon ng Department of Justice si Vice President Sara Duterte kaugnay ng di umano'y pagbabanta nito sa buhay ng first couple at ni House Speaker Martin Romualdez. Bagay na para sa National Bureau of Investigation ay maituturing na grave threat at subversibo. Ang mga detalye alamin sa report ni Kyle Bulyas. Nakatakdang dumalo si Vice President Sara Duterte sa isa sa gawang preliminary investigation ng Department of Justice kaugnay ng isinampang reklamo sa kanya ng National Bureau of Investigation. May kinalaman ito sa mga binitawang pahayag ni Duterte na mistulang death threat laban kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at kay House Speaker Martin Romualdez. Ginawa ni Duterte ang mga pahayag na ito noong Nobyembre ng nakaraang taon kung saan sinabi niyang may nakahanda na siyang plano sakaling may mangyari sa kanya. Kahapon, kinumpirma ng Vice Presidente na natanggap na niya ang summon mula sa Office of the Prosecutor. Ani ay tinatapos na lang nila ang kanilang counter affidavit at dadalo siya sa preliminary investigation para manumpa na nakatakda naman sa May 9 at May 16. Matatandang inirekomenda ng NBI na kasuhan ng inciting to sedition at grave threats si VP Sara dahil sa kanyang mga naging pahayag. Pero iginiit ng Vice Presidente na ang kanyang pahayag ay hindi maituturing na grave threat at binibigyang diin niya lamang ang mga banta umano sa kanyang buhay. Una nang sinabi ng NBI na bukas sila na imbestigahan maging ang natatanggap na banta ni VP Sara pero 2 beses itong hindi dumalo sa investigasyon ng NBI. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, tiniyak ng Department of Education o DepEd na may ginagawa itong aksyon para tugunan ng functional literacy sa Pilipinas. Ito kasunod ng ulat ng Philippine Statistics Authority o PSA na halos 19 milyong Pilipino ang nakapagtapos ng high school na hindi nakauunawa sa kanilang binabasa. Ayon kay DepEd Secretary Sunny Angara, pinatindi ng ahensya ang mga intervention gaya ng remedial at literacy programs. Lalaliman din umano ng DepEd ang teaching at assessment method at tututukan ng critical thinking ng mga bata para hindi umasa sa memorization lamang.
Panahon na para timbangin kung sino-sino nga ba ang talagang kakampi ng Pilipinas. Tila ito ang ipinahiwatig ni Defense Secretary Gilbert Gibot Teodoro kaugnay ng mga kasunduan sa mga bansang hindi kumikilala sa ating jurisdiksyon sa West Philippine Sea. Ang mungkahi ng kalihim, inalam ni Edniel Parosa. Inaaral na ng Department of National Defense sa mga kasunduang pinasok ng gobyerno sa mga bansang hindi kinikilalang jurisdiksyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ayon kay DND Secretary Gilbert Teodoro, sinisilip ng kagawaran ng pakinabang ng mga ito sa larangan ng Depensa at Foreign Affairs sa Kapuluan. Ginawa ni Teodoro ang pahayag kasabay ng paglagda sa Visiting Forces Agreement sa New Zealand na magpapatibay ng kooperasyong pansiguridad ng dalawang puwersa. We are also in a process of reviewing the agreements with countries that do not support our claims and do not have benefit to our defense and foreign policy position. Paliwanag ng kalihim, bukod sa VFA sa New Zealand, Amerika at Australia, maging sa katulad ng Reciprocal Access Deal sa Japan, ilan sa mga nakita nilang Defense Pact ay wala namang benepisyo para sa Maynila. Kabilang dito ang nasa 50 Memorandum of Understanding na hindi na inisa-isa pa ng opisyal. Dati na nagpapala ang gobyerno sa mga pinapasok na Sisterhood Agreement ng mga lokal na pamahalaan na ang ilan pa nga ay konektado sa China. 2016 nang ihatol ng International Arbitral Tribunal na bahagi ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas ang West Philippine Sea. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa ng Laser H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hindi na ulit makikita ang label na West Philippine Sea sa Google Maps. Ito'y ilang linggo lamang makaraang opisyal nang kilalanin ang label na WPS o West Philippine Sea sa naturang navigation app. Sa ngayon, lumalabas na lamang ito bilang Google Map PIN kapag direktang sinearch sa mobile app. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Senate Majority Leader Francis Tolentino na susulat siya sa Google Maps at pagpapaliwanagin kung bakit inalis ang label na West Philippine Sea. Susulat po ako sa Google Map uli. Tatanungin natin yung circumstances behind this. Pero pag tinype nyo naman daw doon sa i-search yung pangalang West Philippine Sea, lalabas din sa Google Map. Pero pag Google Map lang, wala talaga na iba. Meron na nga ako akong follow-up letter, yung talampas ng Pilipinas, pinapalagay ko doon sa kabila. Doon sa Benham Rice. Ngayon, nawala naman yung West Philippine Sea. So, nakakalungkot po. Nakakatawa, pero nakakalungkot. Tinapat pa nga yung Sa mundo ng volleyball, tuluyan nang na-secure ng Lasal Lady Spikers ang twice-to-beat advantage matapos talunin ang UST Golden Tigresses sa kanilang huling playoffs match. Muling maghaharap ang dalawa sa Sabado para alamin kung sino sa kanila ang masusungkit ang pwesto sa UAAP Season 87 Women's Volleyball Finals. Ang mga detalye tutukan sa report ni Matchpoint, Millie Borja. Hindi pinalampas ng Lasal Lady Spikers ang pagkakataong makamit ang twice-to-beat advantage sa Final Four matapos silang paso ang UST Golden Tigresses 23-25 sa first set, 25-20 sa second, 30-28 sa third at 29-27 sa fourth sa kanilang playoffs para sa ikalawang pwesto sa UAAP Season 87 Women's Volleyball Tournament sa Mall of Asia Arena noong Miyerkules. Umarangkada ang solidong depensa sa net ng Lady Spikers upang maibalik ang sakit na dinanas nila noong nakaraang season laban sa UST. Nanguna sina Angel Canino na may 24 points, 12 excellent receptions at 10 excellent digs at Shivana Laput na nagtala ng 22 points mula sa 19 attacks, 2 blocks at 1 ace, lalo na sa pivotal na ika-4 na set kung saan nabura nila ang 5-point deficit late sa set. Nakalamang ang Tigresses sa score na 22-17 sa fourth set pero nakabawi ang Lasal sa pamamagitan ng 5-0 rally upang maitabla ito sa All-22. Matapos magkamali sa serve ni Laput na nagbigay sa UST ng 27-26 lead, agad naka back-to-back points ang Lasal sa pamamagitan ng off-the-block hit ni Canino, block ni Lilay del Castillo at down-the-line attack ni Laput para tuldukan ang laban.
Nag-ambag din si Alea Malaluwa ng 11 points at 10 excellent receptions, habang si Amy Provido ay may 10 points, kabilang ang game high na 5 blocks. May baon ng twice to beat edge, target ng Lady Spikers na wakasan agad ang pag-asa ng UST sa semifinals na sisimulan sa Sabado, May 3 sa Araneta Coliseum. At mula sa back-to-back na pagkatalo, kailangan makabawi ng Tigresses at mapilitang hilain ng Lady Spikers sa sudden death upang makabalik sa finals. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Narito ang mga balitang dapat ninyong abangan. LPG nag-rollback ngayong Mayo. Sa MBC TV Global, ang talumpati ni US President Donald Trump sa kanyang ika-100 araw sa White House. Sa Showbiz Spotted, K-pop group na itinalagang Global Celebrity Ambassadors ng FIVB? Tama ba? FIVB. Ayan, Volleyball Men's World Championship kilalanin. At sa Hoy Bawal Yan, age discrimination sa trabaho. Pwede nga bang patawan ng parusa? Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Revolution of Common Sense. Yan ang pasaring ni US President Donald Trump matapos nito gunitain ang kanyang ika-100 araw sa pwesto. Anya, nagsisimula pa lamang ang kanyang kampanya na dapat abangan ng kanyang mga mamamayan. Yan at iba pang mga napapanahong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo sa Global Headlines Report ni James Galange. Sa ika-100 araw ni United States President Donald Trump sa pwesto, muli nitong iginiit ang isinusulong na pagbabago na tinawag nitong Revolution of Common Sense. Sa kanyang campaign-style speech sa Michigan, ibinina dito ang kanyang mga naisulong na programa na anya, nagsisimula pa lamang raw siya at hindi pa nakikita ng Amerika ang lahat ng kaya nitong gawin. Hindi rin nagpapigil si Trump at nagawa pang kutyain ang sinundan nitong administrasyon na si former US President Joe Biden. Habang muli ring bumira sa US Federal Reserve at ibinasura ang mga survey na nagpapakitang bumaba ang kanyang trust ratings na siyang tinawag naman itong peke. Magugunit ang nakapagtala si Trump ng malaking pagbaba sa bilang ng mga migrante na iligal na tumatawid papasok sa US. Habang posible namang humina ang kanilang ekonomiya, dulot ng pakikibakan nito sa nagpapatuloy na global trade war. Samantala, balita naman mula sa Israel, sumiklab naman ang isang wildfire sa Jerusalem kung saan maging ang mga pangunahing daan sa lugar ay nadamay na rin ng malaking sunog. Ayon sa ulat, mahigit 120 fire and rescue teams na ang na-deploy habang humingi pa ng karagdagang tulong si Prime Minister Benjamin Netanyahu sa iba pang mga bansa tulad ng Greece, Cyprus at Bulgaria. Inaasahang magpapadala naman ng 3 firefighting planes ang Italy at Croatia upang tumulong sa pag-apula ng apoy. Samantala, bagamat walang naitalang nasawi sa insidente, higit 10 naman ang sugatan habang puwersahang inilikas na rin ang 3 kalapit na komunidad. Naganap ang naturang wildfire sa mismong araw ng Memorial Day ng Israel para sa mga namayapang sundalo, habang kinansila na rin ang mga aktibidad at seremonya para naman sa pagdiriwang ng kanilang Independence Day. Sa iba pang mga balita, natagpuan naman sa Jalisco State, Mexico ang tinatawag na Ranch of Horror o training site kung saan naganap ang mga hinihinalang long-standing crime operations. Sa naturang site, dito nakita ang mga bangkay, kumpol na mga damit at armas na ginamit sa krimen. Ayon kay Mexican Attorney General Alejandro Gertz, dito ay parasang nire-recruit at sinasali ang mga sibilyan kabilang na ang mga bata. Dagdag pa ni Gertz, ang mga aktibidad sa ranch at ang mga taong may kontrol dito ay konektado sa makapangyarihang Jalisco New Generation Cartel o CJNG. Ang Jalisco ay isa sa mga lugar sa Mexico na may pinakamataas na bilang ng mga nawawalang individual at sinasabing home base ng CJNG. At yan naman nakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galange ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Sinalubong ng tapyas presyo sa liquefied petroleum gas ang unang araw sa buwan ng Mayo. Sa anunsyo ng Petron, epektibo 12:01 kaninang umaga ay may piso kada kilogram na rollback sa halaga ng kanilang LPG. Katumbas ito ng 11 pesos na rollback sa kada 11 kilogram na tangke. Parehong halaga rin ang bawas presyo sa Solane na magiging epektibo naman alas 6 ng umaga. Huling nagpatupad ng 25 centavos pagbaba sa kada kilo ng LPG ang Petron at 27 centavos kada kilo naman sa Solane noong isang buwan. Sa pangunguna naman ng Department of Labor and Employment o DOLE, sabay-sabay na umarangkada sa San Jose del Monte, Bulacan ang libo-libong trabaho na inialok o binuksan, murang bilihin sa kadiwa ng Pangulo at mga ayuda bilang pagdiriwang sa Labor Day ngayong araw. Narito ang ulat ni Val Gonzalez. Kasabay ng ika-123 pagdiriwang ng Labor Day ay hatid ng Department of Labor and Employment o DOLE at Public Employment Service Office o PESO ng San Jose del Monte, Bulacan ang iba't ibang serbisyo para sa mga manggagawa sa Mega Job Fair na kilahok ang 32 lokal na employer na nag-aalok ng halos 5,000 trabaho kasama ng 6 na international recruitment agencies ayon kay DOLE Region 3 Assistant Regional Director at DOLE Bulacan Provincial Head Alejandro Inza Cruz. Nagsagawa rin ngayong araw ng payout para sa halos 5,000 benepisyaryo ng DOLE Tupad Program. Bukod pa ito sa benepisyaryo ng Integrated Livelihood Project o DILP grant kung saan nakatanggap naman ng tig 30,000 pisong halaga ng libreng livelihood gaya ng sari-sari store, karinderya at bigasan ng ilang benepisyaryo. Ang 20 nabigyan ng sariling hanap buhay ay pawang mga magulang ng natukoy na mga child laborer. Ngayon ding araw ng paggawa ay pinagkaloob ng DOLE ang 1 milyong pisong livelihood program para sa 40 TODA at graduate ng 4-piece beneficiaries para sa bayan ng Angat sa lalawigan pa rin ng Bulacan. Kabilang din sa hatid sa mga manggagawa ang kadiwa ng Pangulo kung saan makakabili ng murang produktong agrikultura. Paliwanag ni Perf Tagalog, ang head ng Public Employment Service Office. Bahagi ito ng pakikiisa at pagpapahalaga ng San Jose del Monte City Government sa mga manggagawa. Pagtupad lamang anay ito sa layunin ng City Government na kailangang ang lahat ay mabigyan ng pagkakataong kumita at magkaroon ng trabaho. Samantala, bago pa man magbukas ang Mega Job Fair, ay makikita na ang haba ng pila ng mga job seekers sa Quezon City Labor Day Job Fair na isinasagawa pa rin dito sa Quezon City Hall. Humigit kumulang 11,000 mga trabaho ang naghihintay para sa mga aplikante sa lungsod. Ito ay mula sa iniaalok na trabaho ng mahigit 100 mga pribadong kumpanya at ahensya ng gobyerno. Paalala sa mga aplikante ni Christopher Gregorio, ang Labor and Employment Officer ng DOLE Quezon City, magdala ng maraming kopya ng updated na resume, valid ID at magsuot ng wastong damit kapag nag-a-apply. Maaari pang humabol ang mga naghahanap ng trabaho dahil bukas ang job fair sa Quezon City Hall hanggang mamayang alas 5 ng hapon. Para sa MBC TV Network News, ako si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa kaugnay na balita, nanindigan si Senator Loren Legarda na ang tunay na kaunlaran ay dapat masasalamin at mararamdaman din sa hapag ng ordinaryong manggagawang Pilipino. Habang si Senate President Cheese Escudero nag-alay din ng mensahe para sa anyay mga haligi ng ekonomiya. Magbabalita si Raymond Dadpaas. Nararapat lamang na makinabang ang mga manggagawa sa pag-unlad ng ekonomiya at ito ay dapat mararamdaman sa hapag ng bawat manggagawang Pilipino na nasa bansa o kaya ay nasa ibayong dagat. Ito ang paniniwala ni Senador Loren Legarda kasabay ng paggunita ngayong Mayo 1 sa araw ng paggawa. Ayon kay Legarda, hindi lang matatag kundi malikhain, maparaan at walang kapagurang nagsusumikap ang ating mga manggagawa para sa mas magandang kinabukasan. At dahil sa kanilang walang sawang pagtatrabaho, tumitindig, umuunlad at nagiging makabago ang ating bansa. Giit ng senador, bawat manggagawa ay narapat mabigyan ng pagkakataon para hindi lang kumita,
kundi mamuhay na may dignidad, may proteksyon sa karapatan at umunlad. Sa 19th Congress, inihain ni Legarda ang Senate Bill 2662 o ang Living Wage Bill na layong itaguyod ang living wage at hindi lamang ng minimum wage. Sinuportahan ni Legarda ang mga batas para sa mga manggagawa gaya ng Philippine Green Jobs Act, Philippine Creative Industries Development Act, Job Start Philippines Act, at First Time Job Seekers Assistance Act. Ganon din para sa mga gustong magnegosyo, gaya ng Magna Carta for MSMEs, Philippine Innovation Act, Microfinance NGOs Act, Go Negosyo Act, Barangay Livelihood and Skills Training Act, One Town, One Product Philippines Act at Tatak Pinoy Act. Nagbigay pugay naman si Senate President Francis Escudero sa lahat ng manggagawa. Ayon kay Escudero, sila ang tunay na haligi ng ekonomiya ng bansa dahil sa kanilang walang sawang pagsusumikap, sipag at dedikasyon para maitaguyod ang mga industriya ng bansa. Sa ngayon ay umaabot na sa 50 milyon ng lakas paggawa ng Pilipinas na silang lakas ng ekonomiya. Ito ay mula sa sektor ng agrikultura, construction, transportasyon at iba pa na hindi dapat pabayaan ng ating pamahalaan. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaz ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating pong ulat panahon ngayong araw ng Webes, nalusaw na kaninang madaling araw ang binabantayang low pressure area. Gayunpaman, nagbabadya ang panibagong LPA mula sa cloud cluster sa eastern boundary ng Philippine Area of Responsibility. Simula bukas hanggang Lunes, posible itong palakasin ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ na kasalukuyan ng nagpapaulan sa Palawan at buong Mindanao. Habang matinding alinsangan pa rin ang dulot ng easterlies sa nalalabing bahagi ng bansa na tinatayang magpapaulan din dito sa Eastern Samar. Muling nagbabala ang Pag-asa sa banta ng delikadong heat index sa maraming lugar sa Luzon, kabilang ang NAIA sa Pasay City, Sangli Point sa Cavite at Tanawan sa Batangas na posibleng magdaro sa pagitan ng 43 hanggang 45 degrees Celsius. Samantala, batay naman sa Tropical Cyclone Climatological Track para sa buwan ng Mayo, tinatayang 1 hanggang 2 bagyo ang papasok sa ating par at papangalanan bilang bagyong Auring at Bising. Pero mataas ang tsansa na mag-recurve ang mga ito palabas ng bansa sa oras na dumikit sa kalupaan ng Eastern Visayas at mainland Luzon. Attention volleyball and K-pop fans! Magbabalik Pinas sa Setyembre ang South Korean group na Boy Next Door para sa FIVB Volleyball Men's World Championship, kung saan napili bilang global celebrity ambassadors ang fast-rising K-pop group. Ang iba pang detalye tutukan sa Showbiz Report na ito. Itinalagang Global Celebrity Ambassadors ng FIVB Volleyball Men's World Championship ang fast-rising K-pop group na Boy Next Door. Ayon kay Philippine National Volleyball Federation and Asian Volleyball Confederation President Ramon Tatsuzara, napili ang 6-member boy group dahil sa kanilang unique appeal and dynamic global influence. Pagsasanib puwersa rin anya ito ng mundo ng sports and entertainment. Kaya naman para sa opening ceremony ng tournament na gaganapin sa September 12, magpapasiklab sa stage ng Mall of Asia Arena ang Boy Next Door bilang headline performer. Taong 2023 nang mag-debut ang grupo na binubuo ni Sungho, Ryu, Jaehyun, Tessan, Lihan at Wonhak sa ilalim ng KOZ Entertainment na siyang subsidiary ng HYBE. Last March nga lang, nagpasaya ng Pinoy fans ang grupo nang bumisita sa bansa bilang bahagi ng kanilang Knock On Volume 1 tour. Samantala, nakaschedule mula September 12 to 18 ang Men's World Championship Preliminary Games sa Smart Araneta Coliseum, habang ang knockout stage naman ay gaganapin sa MOA Arena mula September 20 to 28. Abangan sa aming pagbabalik, automated counting machines o ACM para sa midterm elections nagdatingan na sa Bataan. At sa MBC TV Sports, ang Olympians na babandera sa pagbubukas ng Philippine Athletics Championships ngayong araw, kilalanin. Yan at marami pang iba sa pagbabalik ng MBC TV Network News.
Mula sa paglilibot sa mga bara-barangay, pumapatok na rin sa social media ang simple ngunit interactive na voter education content ng Trabaho Party List. Gamit ang video reels na ipapaalam nila ang halaga ng bawat boto at tamang pagboto. Nagbabalik si Edniel Parosa. Bahagi ng umaarangkadang kampanya na 106 Trabaho Party List ang voters education content sa pamamagitan ng social media mahigit isang linggo bago ang eleksyon. Sa loob lamang ng 1 hanggang 2 minuto, nakapagbibigay impormasyon ang 106 Trabaho Party List sa publiko kung paano bumoto ng tama para sa party list race. Ayon sa 106 Trabaho Party List, isang party list lang dapat ang iboboto dahil kung susobra sa pagpili, hindi mabibilang ang ihahalal ng isang botante. Inihayag ng 106 Trabaho Party List na sa paraan ng social media reels, mabibigyang paalala ang mga Pilipino na bumoto ng tama. Sinabi rin ng 106 Trabaho Party List na magiging maalam ang mga Pilipino kung saan at paano bumoto at kung sino-sino ang pagkakakilanlan ng bawat kandidato. Idiniin ng 106 Trabaho Party List ang kahalagahan ng pagpili ng party list na nagsisilbing kinatawan para sa iba't ibang sektor. Para sa 106 Trabaho Party List, advokasya nito ang job creation, pinagandang work benefits, tamang pasahod at sapat na benepisyo at reforma sa sektor ng paggawa. Ngayong ilang araw na lamang bago ang halalan, tuloy-tuloy ang pag-ikot ng 106 Trabaho Party List sa mga komunidad at patuloy ang kanilang social media campaigns hindi lamang upang magbigay ng voter education kundi upang ilatag ang kanilang mga plano para sa manggagawang Pilipino. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pasintabi naman po sa mga nanananghalian sa oras na ito. Matapos mapaulat na nawawala, natagpuan ang naaagnas ng bangkay ng isang babae sa Hinubaan, Negros Occidental. Yan at iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Nakita ang patay na katawan ng 24 anyos na babae na nasa advanced state of decomposition na sa Purok 2, Barangay 1, Poblasyon, Bayan ng Hinubaan, Negros Occidental. Ayon kay Police Major Jenic Bermudez, hepe ng Hinubaan PNP, ang biktima kinilala na si Talia Evangelista, residente ng Pulang Araw, Barangay 2 ng nasabing bayan. Dagdag pa ni Bermudez, unang report sa mga kapulisan na nawawala si Evangelista nakarang linggo, subalit nakita na lamang ito sa bakanting lote sa Purok 2, Barangay 1. Sa ngayon nagpapatuloy ang investigasyon ng kapulisan kung ito ay mayroong foul play ang nasabing biktima. Hinihintay pa ng kapulisan ng pamilya Evangelista kung isailalim sa postmortem examination ang katawan ng biktima para malaman kung ano ang cause of death nito. Para sa MBC TV Network News, ito si RH46 Rex Cantong para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dumating na ang automated counting machine o ACM sa ilang bayan ng Bataan, partikular sa Dinilipian, Hermosa, Tabukay. Ayon dito kay Police Colonel Marites A. Salvadora, Provincial Director ng Bataan Police Provincial Office, banday sarado ng Commission on Election COMELEC ang mga makina bago ito dalhin sa mga paaralan at polling center. Kasama sa pagbabantay ang mga kapulisan at mga itinagang personnel mula sa Paris Pastoral Council for Responsible Voting PPCRV na otorisado ng COMELEC. Tiniyak din ng kapulisan ang seguridad ng mga makina sa bawat hakbang ng paghahatid. Ayon dito kay Colonel Salvadora, tututukan din nila ang bayan ng Rebeles na nasa ilalim ng Yellow Area of Concern dahil sa posibilidad ng karahasan sa panahon ng halalan. Mahigpit umano ang kanilang pangangalap ng impormasyon at hindi nila babaliwalain lalo na kung may banta ng paggamit ng baril. Tinatayang 700 pulis ang ikakalat sa buong probinsya para sa halalan na sasamahan pa ng mga tauhan mula sa Armed Force of the Philippines, AAP, Philippine Coast Guard, PCG
at augmentation force mula sa rehiyon. Inaasa na aabot sa 1,000 ang kabuang puwersang magbabantay sa Bataan. Nananawagan din si Colonel Salvadora sa mga kandidato at taga-suporta na huwag gumawa ng anumang illegal gaya ng pamimili ng boto. Aniya, ang batas ay dapat sundin at ang sinumang lalabag dito ay mananagot. Para sa MBC TV Network News, RH37, Danny Kumilang, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mas lalong pinatatag ng GPH, MILF at AJAG ang guidelines for mutual understanding on the ceasefire-related functions sa magitan ng paglagda sa panibagong ceasefire guidelines na kabilang sa paghahanda ng security sector para sa nalalapit na araw ng eleksyon sa buong bansa. Ginanap ang signing sa Camp Tarapanan si Muay Sultan Kutarat. Sa panig ng GPH, CCCH, lumagda si Acting Chairman and Deputy Commander JTF Central Brigadier General Patricio Ruben Amata. Sa panig ng GPH AJAG, lumagda si Chairman Major General Romaldo Baiting. Sa panig naman ng MILF CCCH, lumagda si Chairman Butch Malang at lumagda din si Director Anwar Alamada bilang Chairman ng MILF AJAG. Ang inisyatibang ito ng bawat panig dito sa Mindanao ay upang matiyak umano at mapanatili ang kapayapaan para sa maayos na halalan sa May 12, 2025 at inactivate na rin muli ang GPH MILF Peace Mechanism Quick Response Team o itong QRT. Naging saksi sa nasabing aktibidad sina West Mincom Commander Lieutenant General Antonio Navarrete, 6ID and JTF Central Commander Major General Donald Gumilan, COMELEC BARM Regional Director Attorney Reyes Malipaw na nagbigay ng kanilang mensahe ng pakikisa at pasasalamat sa lahat. Naroon din sina Magsur Provincial Election Officer Attorney Alan Cadon, Mag del Norte Provincial Election Officer Attorney Muhammad Nabil Mucha, Lanao del Sur Provincial Election Officer Attorney Elis Miguel at ProBar Regional Director Police Brigadier General Romeo Macapas. At naroon din ang presensya ng butihing BARM Chief Minister Abdul Rauf Macacua kasama si MP Mohager Iqbal, Chairman ng MILF Peace Implementing Panel. Para sa MBC TV Network News, RH19, June Di Makutak, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dinalaw ng mataas na opisyal ng kapulisan ng Pro 1 ng huling gabi ng burol at nagpakita ng pakikiramay sa napaslang na si Police Staff Sergeant Renato Alvarado, miyembro ng Santa Barbara PNP at residente ng Barangay Minion West, Santa Barbara. Pinangunahan ni Pro 1 Police Director Brigadier General Lou Evangelista at Pangasinan Provincial Police Director Colonel Rolifer Capocyan ang pagpapaabot ng kanilang taos-pusong pakikiramay sa naiwang pamilya kasabay ang pagsaludo sa serbisyong kanyang inialay para sa bayan. Pinagkalooban ng certificate at medalya ng kadakilaan ng nasawing pulis na tinanggap ng kanyang may bahay. Nag-abot din sila ng tulong pinansyal sa pamilya. Magugunit ang Huwebes Santo ng gabi ng pagbabaril ng riding in tandem ang biktima habang ito'y sakay ng motorsiklo sa National Highway sa Barangay Maninding at 1 linggo rin itong nakipaglaban kay kamatayan sa hospital bago ito tuluyang binawian ng buhay. Sa ngayon ay may person of interest na ang SITG Alvarado na nakikitang motibo sa krimen ay hinggil sa trabaho ng biktima na isang police intelligence officer. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo, RH38, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sugatan na nakamotorsiklong minoridad nang bumangga ito sa nakaparadang tricycle kagabi pasado alas 8 sa National Highway ng San Isidro Northern Samar. Ang driver ay 17 taong gulang pa lamang. Sa report ng PNP, habang binabaybay ang kalsada na nasabing driver ay bumangga ito sa nakaparadang tricycle nang mag-overtake ito sa isang truck, ngunit lumihis ito sa kalsada at nawala ng kontrol hanggang sa bumangga ito sa nakaparadang tricycle. Tumila pa ng driver na nasabing motorsiklo at nagtamo ng mga sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Agad naman itong isinugod sa ospital. Kasalukuyan itong nakakonfine sa nasabing ospital at naka-impound naman ngayon ang motorsiklo sa pulis ng San Isidro. Nauna nang sinabi ng PNP Northern Samar na karamihan sa mga nasasangkot sa aksidente sa kalsada o mga vehicular accident ay minor de edad. Mula sa MBC Network News, RH34, Jane Galit Pantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Limitado na nga ang trabaho, nagiging mas pahirapan pa ang paghahanap nito kung ang mga kumpanya ay nagtatakda ng age requirement bago tumanggap ng aplikante. Kaya naman mahigpit itong ipinagbabawal sa ilalim ng batas. Ano nga ba ang mga uri ng age discrimination at ang parusa sa mga lalabag? Alamin sa report na ito.
Sa bawat job hiring na nakikita mong nakapaskil sa daan o maging sa mga online space, may nakikita ka bang age requirement na sinasama sa mga qualification? O hindi naman ay may karanasan ka na hindi ka natanggap o tinanggal sa trabaho dahil lamang sa iyong edad? Ang mga ganitong senaryo sa trabaho, alam ba ninyo na mahigpit na ipinagbabawal? Sang-ayon ito sa Republic Act No. 10911 o ang Anti-Age Discrimination Law. Nakapaloob sa batas na ito na bawal ang pagpapublish ng mga job advertisement kung saan tinutukoy ang edad na maaari lamang tanggapin na aplikante. Bawal din ang paggamit ng mga kataganan na nag-uugnay sa age discrimination tulad na lamang ng fresh graduate, too senior, overqualified at iba pa. Bukod dito, saklaw din ng Age Discrimination Act ang pag-decline o pagtanggal sa trabaho, hindi pagbibigay ng promotion o training, pati na ang pagre-require na ibigay ang edad sa proseso ng aplikasyon. Ang mga employer o kumpanya na mapapatunayang lumalabag dito ay maaaring maharap sa multang hindi bababa sa 50,000 hanggang 500,000 pesos o maaari namang makulong ng 3 buwan hanggang 2 taon. Maaari namang parehong multa at pagkakakulong ang ipataw sa may sala. Depende sa desisyon ng korte. Samantala, mabuting tandaan na limitado lamang ang batas na ito kung ang edad ay isang necessary requirement para magawa ang isang trabaho. O hindi naman ay may patas na seniority system at early retirement plan para sa may mga edad na empleyado. Nagsimula na ngayong araw ang inaabangang Philippine Athletics Championships sa New Clark City Athletics Stadium sa Tarlac. At kabilang sa bibida sa multi-sports event ay ang mga Olympian na sina Lauren Hoffman at Christina Knott. Ang mga detalye sa report ni Matchpoint, Billy Borja. Sisimulan na ang ICTSI Philippine Athletics Championship ngayong Webes, May 1 sa New Clark City Athletics Stadium. Tampok ang mga kilalang atleta na sina Lauren Hoffman, Christina Knott at Yasin Girmali. Si Hoffman na naantala ang Olympic debut dahil sa injury noong Paris Games ay muling sasabak sa kompetisyon sa women's 400-meter hurdles. Kakompetensya niya sa hiwalay na heat si Robin Brown, dating Asian champion sa nasabing event. Gaganapin ang heat sa ganap na 2:10 p.m. at ang finals mamayang 8:10 ng gabi. Samantala, si Knott na dating Tokyo Olympian at SEA Games gold medalist ay sasali sa women's 200-meter race na may heat sa 4 p.m. at finals sa 6:50 p.m. Babalik naman sa men's 5,000-meter final si Girmali, isang dating cross-country star ng Gonzaga University, sa oras na 7 p.m. upang depensahan ang isa sa kanyang mga titulo mula sa 2024 edition. Ayon kay PATAFA Secretary General Jasper Tanhuenco, halos 1,000 atleta mula sa mga bansa ng Malaysia, Indonesia, India, Papua New Guinea, Singapore, Taiwan at Pilipinas ang lalahok sa kilalang National Open. Dagdag pa nito, ang torneo ay magsisilbing qualifying event para sa mga atletang nagnanais mapili sa national team para sa 33rd Southeast Asian Games sa Thailand sa Disyembre at Asian Youth Games sa Bahrain sa Oktubre. Ang Philippine Athletics Championships ay ginanap sa kauna-unahang pagkakataon sa World Athletics Certified Track sa bansa na siyang nakahikayat ng maraming dayuhang atleta na naghahangad makaipon ng ranking points para sa World Athletics Championships sa Tokyo sa Setyembre. Samantala, nagsimula na ang kompetisyon sa ganap na 6:30 a.m. kaninang umaga sa pamamagitan ng finals ng women's 10,000-meter walk at men's under 18 5,000-meter walk. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo naman ng pageantry, magtatagisan na ng ganda, galing at talino ang higit 60 kandidata ng Miss Universe Philippines 2025 bukas ng gabi. Pero bago yan, ginanap last night ang National Costume Showcase. At dito nga isang aswang-themed costume ang ibinida ng actress beauty queen na si Winwin Marquez. Ang kwento ng kanyang kasuotan, alamin sa Showbiz Report na ito. Tila napaagang Halloween sa ibinidang national costume ng actress beauty queen na si Winwin Marquez sa Miss Universe Philippines 2025. Ang pambato kasi ng Muntinlupa City, isang aswang-themed costume ang napili. Hango sa 1992 horror film na pinagbidahan ng kanyang inang si Alma Moreno.
Kwento ni Winwin, buntis sa kanya ang batikang aktres ng gawin ng naturang pelikula. Gawa ang naturang costumes sa rhinestones, acrylic beads, embroidery laces at 3D patterns. Napili rin niya ito ng aktres bilang pagbibigay-pugay sa industriya ng pelikulang Pilipino. Ginanap kagabi sa Okada, Manila ang Charity Gala Night and National Costume Showcase ng MUPH 2025. Habang bukas makikilala na kung sino ang susunod na Miss Universe Philippines sa Coronation Night na gaganapin sa Mall of Asia Arena. Samantala, sa iba pang balita, nominado bilang Best Actress si Morissette Amon sa 58th World Fest Houston International Film Festival. Ito ay para sa kanyang mahusay na pagganap sa musical film na Song of the Fireflies. Mula sa direksyon ni King Palisok, hango ang kwento ng pelikula sa istorya ng Lubok Children's Choir sa Bohol at sa founder nitong si Alma Taldo na siyang ginampanan ng singer-actress. Dito katapat ni Morissette sa listahan ng mga nominado ang mga aktres mula Brazil at Amerika. Magunita na nag-world premiere ang Song of the Fireflies sa Manila International Film Festival noong Marso kung saan nasungkit ni Morissette ang Best Actress Award. Nakatakdang ganapin ang award ceremony sa May 2. Para sa MBC TV Network News, ito si Angelica Cosme ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At iyan na po ang mga nakalap naming balita ngayong Mayo 1, May 1, 2025, araw ng Huwebes. Isang pagpupugay po sa ating mga kababayang manggagawa sa iba't ibang panig ng mundo. Maligayang araw po ng mga manggagawa. Ito po si Yuel Reyes. Kayo ang tunay na mga bayani na patuloy na nagtataguyod ng kaunlaran ng bawat pamilyang Pilipino. Isang pagbati po sa inyo mula sa DZRH at DZRH News Television. Ako po naman si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli bukas, araw ng Biyernes, para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.